Pero mga puro, ito pinaitigil muna ni Officer Francisco yung operation dahil wala silang permit na maipakita. Kung kayo dito, wala kang permit sa local government. Saan nga permission ninyo para gumawa? Ano kayo, mag-ano kayo ng trabaho dito? Kayo lang ang nakakaalam, sir, eh. Yung sa customer niyo, tsaka kayo lang, eh. Naglagay sila ng linya para dito sa ginagawang bahay. So hindi siya talaga parang public concern. Ano register pa pala? Purong pagmamahal. What is up, guys? Pao here for Pagmamahal. Lungsod Quezon, Team Mayoral Mayor Jerben Monte, Vice Mayor Gian Soto, TTMD, Ika si Paggaling, Sir Dexter Cardenas. Puro Baina Street. Good morning, Officer Polito. Clearing operation pa rin po at illegally parked vehicles. OIC for today, Officer Francisco. Pero mga puro, meron ditong may parking naman sila. Kaya lang lawet yung kanyang puwetan sa may bangketa. Good morning, Officer Rugay. Saludo mga boss. Teka lang. Bossing, mukhang may parking naman sila eh. Ganyan talaga yung pagkakapark niya? So naabutan po natin. Nabutan namin na ganyan. Ganyan na. Ay, nakikiusap si sir. Hindi naman siya pwede mapagbigyan at meron na nila din dito. Alright. So kinain na yung bangketa po, ano sir? Alright. No complaint nila, private pa daw yan. Ay, private pa. Naka-detain yan para sa daanan ng tao. Yes. Alright. Thank you so much po, Officer Rugay. Saludo mga boss. Ay mga puro, yung sitwasyon natin dito is nakikiusap daw si na bossing na private pa daw ito. Pero ito nga po ay bangketa na dahil meron pa dito tayong nakukuha. Kasama rin natin mga puro ang MMDA Seated Van, Officer Martin, Herance, Galvez, and Espinelli. Meron silang parking eh, oh. Hindi lang naiayos. Yan private pa. Pero ito sidewalk na eh, no? Kasunod din sa gutter. Boss, good morning. Puro mo meron pa tayo dito na huli na walang helmet yata eh. Motorsiklo. Hindi, ako para hindi ko nakahanapin sa sakyan doon. Para bago ko yan, kasi ito na. Bago ko pahanap yung sakyan sa mga narrator. Yun yung po i-research ulit sa mga. Hindi, alam mo na ako doon. Ano? Pwede lang po kayo sumabay na yun. Pwede po kayong sumabay. Para kasama niyo. Hindi naman yan, kung ano po kukunin kayo sa labuan. Pwede po mag-ano din ako eh. Mag-ano ko ako din nila. Ito sir, notice nyo. Alright mga puro, pag natupo yung sakyan, pinaka-best na gawin is sumama na lang po kayo. Pwede naman po yun, sa passenger seat lang po kayo. Magdadrive po niyan eh, yung towing personnel. Para pagdating po dun sa Tumana Marikina, eh ma-release rin po agad yung inyong sakyan. Kasi may instances po kasi pagka yung tumatagal dun, eh pinapasok sa loob. So medyo mag-aantay pa kayo dun.
mailabas yung sakyan. Okay, dito naman, naku, wala rin yata lisensya yung ano, totow yung kanyang motorsiklo. Malamang po ito, hindi po natin naabutan eh. Medyo late tayong dumating dito. Baka initial violation, walang helmet, tapos biglang walang lisensya. So far, cleared na po yung area dito. Natikita na yung mga dapat matikitan. Natow na yung dapat matow. Sayang lang ito dahil hindi lang naiayos yung pagkakapark. Paano hindi ko na yung doon? Kasi pagkano yun, bago yung transito yun. Paano nga yung ano na ito? Pakali paano ko yung hilitan? Yan ang matagal ang ano. Okay na, napaliwanagan ko na. Magkano kaya ito? Okay ito, late sa amin. Ano toto ko? Yung ano yun? Inside yan? Okay, ito isa yan. Ngayon, makukuha nila kagad yan. Subject for refund yan talaga yung fundable talaga. Okay na, yung ticket kunin mo na lang sa kanila. Okay, gusto nyo sumama na kayo. Para hindi na kayo mahirapan. Alam mo lang. Hindi, sa kanila nyo kunin. Ano yung motor mo? Nandun na kayo. Pwede lang paano pasok mo. Alright mga puro, meron dito nakakuha na tayo na isampa na SUV. Student yung kay boss. Ito naman may pinakikitang permit. Tignan natin. Wala silang operation dito. Dito mo isa lang. Ano boss? Hindi ito yung barangay. Sa local, sir. Oo na, ayan anak eh. Ito ito dito eh. Ay sabi ko ba, ito din tayo eh. Ano nga eh. Wala kayo permit sa local, sir. Puro barangay clearance lang ito. Barangay permit lang. Oo. Hinahanap naman sa ano, local. Hinahanap yung sa local. Sir, pero na lang driver's license natin. Wala mapakita eh. Local permit. Ito. Okay, gusto yun. Wala permit ito sana. Barangay permit lang to. Nakatigil nyo muna, sir. Wala kayong ano. Comply muna kayo, sir. Alright mga puro, alamin natin mamaya kung ano sitwasyon dito.
So nakikita natin ano to may nilad yata ito. At meron silang ginagawa dito, mga gamit, may mga materyales. May pinakikitang permit pero ito ay ano lang po. As of 1036 masita, walang dalang clearance from local government. 99. Ito rin yung rekta mo, walang dating ka. Ito yan. Saan yung gumagawa? Pero sila, sa kanila rin ata yan eh. Kami nang gumagawa din. Dito naman ang operation natin sa Pine mismo. Sir, wala ha. Tsaka patitigil ko muna sir. Wala ka may provide na ano. Pakialis niya na muna dyan. Focus tayo na obstruction. Tanggalin niyo muna. Alisin niyo muna. Kasama pala sila sa complaint niya. Ayun. May complaint pala ito. Kausapin mo sir. Sir, meron daw. Nasaan na po? Sir, Nasaan na po? kausapin ka. Titingnan nila eh. Working without the view. Local government. Pero mga puro ito pinaitigil muna ni Officer Francisco yung operation dahil wala silang permit na maipakita. Pag kayo dito, wala kang permito sa local government. Saan ang permission ninyo para gumawa? Ano kayo, ano kayo ng pagkakaw dito? Kayo lang ang nakakaalam sir eh, yung sa customer niyo, tsaka kayo lang eh. Naglagay sila ng linya para dito sa ginagawang bahay. So hindi siya talaga parang public concern. Ano registered pa nila? Sige sir, ano muna sa ibang tao sir. Pero yung IP, tuloy yung IP. IP tsaka ano registered may sura na ito. Hello. Meron pong ano sir, 2022. Available pa na tow truck dyan? Gusto nyo, pakihilan nyo itong ano nyo, itong gumagawa dito. Gusto nyo, kasi isang tow truck yan, nag-register ko. Actually mga puro, dami palang dami na rin pala nakakuha dito.
Medyo na late tayo ng dating. Bakit mo yun, sir? Bakit po, sir? Tumatak naman. Bakit yung tuwing yun? Bakit ito? Nag-operate ka rito na wala kang tawag wala kang permit. Kini, kaya kung saan yung barangay. Gumagawa kayo dito na walang tawag walang permission. Ang permission lang ninyo ay galing sa barangay. Saka yung kalsada natin, Magre-restore sana kami, sir. Magre-restore lang kami. Kaya nga, wala namang problema yung ginagawa mo na ang problema, kulang yung permission na ginagawa mo. Yun na, may updated yung kanyang ano. Okay na, sir. Tawag mo rin yun. Yung ginawa ninyo na yan, bawal yan sa batas. Wala kayong kaukulang permission. Yun, okay na. May updated na yung kanyang ano. Bitawan niya na, bitaw. Bitaw. Kasi kanina yung register niya expired yung pinakita. Officer Francisco, good morning sir. Saludo mga bossing PTMD, mabuhay po kayo mga boss. Boss, ano sitwasyon na dito bossing? Parang may ginagawa sila. Dito sa Kabaan ito pa na meron tayo rito complaint regarding dun sa 888 hotline na nag-comply tayo. Pagdating natin dito siya, may nakita tayo na isang dump truck na tulad nito na gumagawa dito. Naghuhukay sila. Ngayon, ninanapan natin sila ng mga kaukulang dokumento regarding sa mga permit galing sa barangay and also sa local government. Ang pinakikita lang sa akin, permit galing sa barangay. Kasama yon para makapag-comply sila sa requirements ng local. No? Sa mga oras na to, wala sila pinakikita. Ang sabi nila, meron daw, meron. Hindi man tayo pwedeng maniwala ng ganun. So ginawa na lang natin, actually dapat ito ay dapat i-impound natin ito Pwedeng impound ito dahil gumawa sila rito ng walang kaukulang permiso, masasabi natin. Kaya ginawa na lang natin, pinatigil natin yung kanilang operation, pinikita na lang natin yung sasakyan. Yun lang, sir, para sa mata. Policy ko to rito, sir, kasi nakakobstruct sila rito. Thank you so much po, Officer Francisco. Saludo bossing. Okay, yung pala ang dito sitwasyon mga puro. Saan po yan? Sir, dito sir. Habol ko to. Ito yung isa sa kino-complain din dito na gumagawa sila dito sa maaring renovate or gumagawa sila rito. Walang tayo makita na building permit. Kaya isa ito sa mga complaint kaya tayo nandito Makikita mo yung inuhukay kadugtong dun sa tapat ng bahay na kino-complain. Ito sila.
Ito, meron ata kakausap sa akin na engineer na ano daw po yan, sir? Ano po, sir? Sir. Sir, ganito, sir, yung permit lang, huwag na natin pa rin kung sino ang gusto kumausap. Kung may ano niya dyan yung permit, sir, yun lang ay nahanap natin. Building permit, sir. Hindi ko, sir. Yun na lang, sir. Importante yung building permit, sir. Yun ang nahanap natin. Importante lang daw, sir, building permit. Pag meron, sir, walang problema. Yun lang daw, sir, eh. Para hindi sa atin. Si Parman lang. Yung mga puro nalaman natin, hindi pala pakay ng ano dito, Maynila, is public concern. Tulad yung nakita natin kanina. Ano siya, naglagay ng linya dun sa walang building permit na construction. Sa Maynilad ba kayo, sir? Ha? Saan yan yung ano yung galing sa Maynilad, sir? Job order po, sir, ito. Job order. Ito po, sir. Mag-register lang sana kami kasi nga, yun ang bilin ng barangay na Sir, ganito ha. Impoundable talaga to eh, no? Nire-respeto ko na lang yung barangay permit na binigay sa inyo ng barangay ha. pinayagan naman. Pero dapat to impoundable ka eh, kasi kulang yung pinakikitang dokumento rito. Dapat yan, meron kayong permit from local government. Sige sir, ganoon na lang sir. Paki-ano na lang sir. Paki-ayos nyo muna yung mga dokumento natin sir. Sir, sandali ho. Tatanong lang po ako. Ba't pati ako natikitan eh? Kung ayos naman yung ano ko. Obstruct ka rito eh. Illegally park ka dyan sir. Dapat Paliwanag ko sa iyo ha. Oo nga ho. Ibig sabihin dapat Paliliwanag pinakaman ko nyo sa na iyo lang muna sir. ho kasi. Ganito ha. Hindi ka pwedeng paalisin. Nakaparada ka ng bawal eh. Kaya kailangan tikitan ka. Dapat nga, iniregat ka kasi nag-ano nga kayo rito ng bawal eh. Nagkakanta kayo rito ng Ayun nga, ibig ko sabihin sir, kung totoo hindi ko naman dapat violation sa ganyan eh. Diba? Sino driver nito? Ako nga ho, ibig ko Sino sabihin, nagparada dyan? ibig ko nga sabihin, siyempre, nasa ano kami ng trabaho. Sir, di mo naintindihan yung sinasabi ko sa iyo eh. Nagtatrabaho ka nga dyan, pero illegal. Kasi wala kayo maayos na dokumento. Yun. Dapat nga impoundable yan sir eh. Respeto ko na lang ibinigay na barangay clearance sa inyo. Pero dapat yan, meron ding abiso o permiso galing sa local government. Kaya ang ginawa ko sa iyo, pinikita na lang kita. Totoo sir, impoundable ka. Sige na sir, pakialis mo na ano. Sir, alisin nyo to. Ay mga bro, ito pala ay isa sa mga reklamo dun sa hawak nating dokumento galing hotline 8888 from Malacanang. So yun na nga no, nalaman natin wala palang permit ito. Nag-ooperate, nagko-construct, tapos Maynilad, nagkakabit ng linya dito sa walang building permit nga. Ngayon wala magpakita. Cited na ba yung barangay dyan? Cited na? Gusto yung ako ng barangay. So pinatigil na lang, tinikitan, legal parking. Yes, na-explain na nga po ng ating OIC for today, Officer Francisco. Kalmadong kalmado, saludo bossing. Tapos di po tayo alis dito hanggang dito tinatanggal dito. At hindi po sila pwede mag-operate muna dahil wala nga po permit. So sa madaling salita, illegal yung operation nila dahil walang permit, walang papel. Alright, ang tabi lang mga puro. Let's go guys. Ginag-uukay at ito gumagawa ng bahay. Dito nga. Wala na tayo nabutan doon. Okay mga puro, saludo MDA Seated 1, Officer Galvez, Martin, Spinelli, Herance,
Officer Francisco, TTMD. Morning mga bossing, saludo. Officer Alvario, Aruga, Estrella, Valencia, Parama, Teaño, Santa Cruz. Ayun mga puro dito pala yun. Yung si kuyang ano, yung pinotow yung sasakyan niya. Tapos private daw yung ano, yung bangketa. Ito. Oh, good job na, wala na yung sasakyan. Tapos may mga nakuha yata dito. Maluwag na yung lugar. Alright, let's go. Officer Pantaleon, isama rin natin. Uy, uulan pa yata. Officer Maure. Officer Parama, good morning sir. Saludo bossing. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila para parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawa dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mag-enforcer sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko.
at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa wala sa akong support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. Thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.